One more chance para kina Bea Alonso at Vincent Co. So, totoo nga ba ang mga bali-balita na si Mr. Vincent Co ay muli na naman pong humihingi ng another chance para kay Bea? Ano nga bang naging tugon ni Vincent Co sa kanyang interview at ano nga bang reaksyon ni Bea patungkol sa isyong ito? So, yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Muling naging sentro ng usapan sa showbiz sina Bea Alonso at Vincent Co matapos lumabas ang mga ulat na tila nais pa umano ni Vincent na mabigyan ng one more chance ang kanilang relasyon. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat online lalo na't kasunod nito ang kontrobersyang bumalot sa umano'y naudlot nilang kasal sa Spain. Para sa maraming netizen na tagahanga, tila isa itong eksenang direktang hinango sa mga pelikulang pinagbidahan noon ni Bea, lalo na sa iconic movie niyang One More Chance. Ayon sa mga lumabas na ulat mula sa entertainment at insider sources, dumaraan umano ngayon sa isang matinding or sensitibong yugto ng relasyon sina Bea Alonso at Vincent Co. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa magkabilang kampo, marami ang nagsasabing sinusubukan pa rin umano ng negosyante na ayusin ang kanilang relasyon at mabawi ang tiwala ng aktres. Nagsimula ang matinding usap-usapan ng kumalat ang balita na hindi na raw natuloy, hindi na raw matutuloy at all ang kasal nito or yung wedding plan nila sa Spain. Marami na umanong preparation ang naisagawa para sa engranding seremonya, kabilang na ang wedding banns na naiulat noon sa isang simbahan ng Maynila. Ngunit kalaunan ay nagkaroon ng samot-saring balita tungkol sa umano'y postponement at tuluyang pagkansela ng kasal. Ayon po sa ilang insiders report, isa sa mga naging sentro ng kontrobersya ay ang umano'y prenup agreement na umano'y nagdulot ng tensyon sa pagitan ng dalawa. May mga nagsasabing nagkaroon ng revised term na hindi umano naging katanggap-tanggap para kay Bea. Gayunpaman, may ilan ding source na nagsasabing maaaring taken out of context lamang ang mga kumakalat na detalye tungkol sa prenup issue. Sa kabilang ng lahat ng ito, tila hindi pa rin sumusuko, Ito daw po, hindi pa daw po sumusuko si Vincent Co pagdating sa kanilang relasyon. Ayon po sa ulat ng Insiders PH, gusto pa rin umano ng businessman na ipaglaban si Bea kahit pa dumaan sa matinding pagsubok ang kanilang pagmamahalan. Para sa maraming netizen, malinaw na seryoso umano si Vincent sa aktres at hindi basta-basta handang bitawan ang relasyon nila. So ito nga po ang issue, 'di ba? Kung gusto mo talagang i-win back si Miss Bea Alonso, dapat bago pa po pinrepara, 'di ba? Bago pa po inilatag kay Miss Bea Alonso yung nasabing prenup, dapat siya po mismo ay hindi siya pumayag sa kung ano man yung mga alam niyang masasaktan si Bea at maaagrabyado si Bea Alonso. Mas lalong umugong ang issue nang makita si Vincent Co sa isang business event sa mismong araw na umano itinakdang wedding date nila Bea at sa Spain. Sa halip na nasa Europe para sa kasal, dumalo siya sa isang malaking event Pure Gold sa Pasay City at maraming nagtakat lalo pang naniwala na may malaking problemang nangyayari sa pagitan nila ng aktres. Para sa mga tagahanga ni Bea Alonso, masakit ang mga lumalabas sa balita. Marami pa rin ang sumusuporta sa aktres. Kilala si Bea kasi bilang isang mahusay na dramatic actresses at napakarami na po niyang napatunayan sa publiko at syempre may fanbase yan. At alam naman ni Vincent Co na kapag po may naganap na hindi maganda kay Miss Bea, marami talagang kukurot sa kanya. Marami talagang mambabas siya kanya, 'di ba? Lalo na't high profile din naman na maituturing si Miss Bea. Matatandaan na naging usap-usapan noon ang hiwalayan nila dating fiancé na si Dominic Roque. Kaya nang mapabalitang seryoso na siya kay Vincent Co, marami ang natuwa, 'di ba? At umaasa na matagpuan na niya ang lalaking makakasama niya habang buhay. Ngunit tulad ng ibang relasyon, hindi rin pala ligtas sa pagsubok ang kanilang pagmamahalan. And naniniwala naman po tayo na kung talagang mahal nila ang isa't isa,
ano yan, ma-win back naman nila yan. Kumbaga para mapagtatagumpayan po nila yan. Si Vincent ko naman ay kilala rin na tagapagmana kasi siya, 'di ba, ng malaking retail empire sa bansa. At bilang bahagi ng pamilya sa likod ng Pure Gold, hindi makikakaila na malaki rin ang pressure at responsibilidad na nakaatang sa kanya bilang negosyante. So dahil dito maraming naniniwalang posibleng isa rin ito sa mga dahilan kung bakit naging komplikado ang ilang aspeto ng kanilang relasyon. So dahil nga syempre si Mr. Vincent ko, bilyonaryo siya maituturing, tapos si Miss Bea Alonzo naman milyonaryo naman or baka naman billionaire din si Miss Bea, hindi niya lang talaga yan na parang inilalabas sa publiko, 'di ba? So hindi natin alam bakit talagang napakahigpit nila when it comes to prenup, no? Sa social media hati ang opinion ng publiko. May mga naniniwalang maayos pa ang dalawa sa kanilang relasyon habang iba naman nagsasabing baka ito na talagang katapusan ng kanilang love story. Marami rin ang nagkumpara sa sitwasyon ni Bea sa mga karakter na ginagampanan niya noon sa pelikula. At isa sa pinag-uusapang koneksyon ng iconic film ng One More Chance kung saan ginampanan ni Bea ang karakter ni Basha kasama niya si John Lloyd Cruz bilang Popoy. Ang pelikula ay naging simbolo ng pag-ibig ng second chance at masalimuot na relasyon para sa mga maraming Pilipino. Dahil dito, maraming netizen ang nagsabing tila real life One More Chance umano ang pinagdadaanan ngayon ni Bea at ni Vincent. Ang kaibahan lamang ay totoong emosyon at tunay na buhay ang nakataya ngayon at hindi na pelikula lamang. So, meron din isang balita na parang sa isang event, nakita po itong si Mr. Vincent ko. Kaya naman ang ginawa po ng isa sa mga journalist na naroroon, sabi doon, tawa lang umano ang naging reaksyon ng negosyanteng si Vincent ko. Ito po ay binalita ng Abante Tonight, tunay na tabloidista. It was posted May 19, 2026. Sabi niya, ayon sa source ng Abante, malutong daw na tawa or ha lamang isinagot ni Vincent nang mausisa tungkol sa isyong nais umano niyang mawin back ang aktres. Matatandaan nung inulat ang Billionario.com na hindi na umano matutuloy ang engranding kasal sa Spain na bilyonaryo heir at ang Pilipina Euro Beauty pagtapos magkaroon ng hindi pagkakaunawan sa ilang bagay. Bukod sa prenup, isa rin sa naging issue yung pagtira ng mag-asawa kasama nun. So nung pagkatapos po ng issue, 'di ba, nagkaroon ng mga issue, commotions, 'di ba? At pagkatapos nun is nakita po si Mr. Vincent ko na natanong po siya. Kumbaga parang naintriga siya ng isa sa mga journalist at tinatanong kung may balak ba siya na magkaroon pa ng one more chance. Base po dito sa tabloid, dito po sa Abante, sinabi nila na ang sagot lang daw ni Vincent ko ay ha. So parang tumawa lang siya. Pero sabi po sa Inside PH na si Mr. Vincent ko po ay parang hoping po siya for one more chance to win back Bea Alonzo. So ibig sabihin, gumagawa po ng paraan si Vincent ko na maibalik, no, na magkaroon po sila ng pangalawang pagkakataon. Kasi parang talagang durog na si Bea Ang dami na po pinagdaanan ni Bea from Mr. Dominic Roque. Siyempre ngayon iisipin ng mga tao na si Bea Alonzo talaga yung problema kasi nga parang yun yung yun yung iniisip ng marami na baka talagang yung girl yung may problema, 'di ba? Kaya hindi natutuloy ang kasal. Pero kasi si Miss Bea Alonzo pagkatapos ng napakaraming issue na yan, pinapanatili niyang tahimik yung kanyang buhay. Hindi siya nagsasalita, hindi po siya nagbibigay ng kanyang mga statement with regards to that. Even yung kanya pong naudlot na kasal kay dito po kay si Mr. Dominic Roque, hindi rin po siya nagbigay ng kanyang opinion, 'di ba? So isa lang po yung prayer natin na sana nga ay matagpuan na ni Bea, no, yung totoong tao talaga na it doesn't matter what prenup is or ano pa man yung mga kondisyon na yan. Kasi pag nagmamahal ka naman talagang walang kondisyon 'di ba? So kaya naman hintayin na lang natin kung ano po yung susunod na magaganap. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.